Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay at napakamakapangyarihang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay muling dumatal sa panibagong gabi po ng ating pakikinig ng mga banal na aralin na ibig po ng ating Panginoong Diyos na ating Panginoong Hesukristo na atin pong patuloy na mapakinggan at mapag-aralan. Sa gabi pong ito, tayo po ay makikinig ng kanyang ika-23 aralin na kumakatawan po sa mga talata sa aklat ng Apokalipsis sa kanyang kapitulo 3 at bersikulo 20. Narito ako ay nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya at hahapon na kasalo niya at siya ay kasalo ko. Salamat po sa ating Panginoong Hesukristo na tayo po ay hindi pa binabawian ng ating mga hiram na buhay. At patuloy po naman na habang tayo ay dinaragdagan pa ng mga araw, kalakasan, tayo'y patuloy niyang binibistay sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, na ang pinakahangarin po ng ating Panginoon, walang sino man na kanyang nilalang na mapatapon sa impyerno kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman po sa dakilang layuning ito, bago po ang lahat, tulad po ng sinasalita at ipinag-uutos sa lahat ng tao sa Filipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa, na nagpapatunay lamang siya lamang ang nag-iisang Diyos, Diyos na buhay, hindi patay, na dapat paglingkuran ng lahat ng mga tao, mga iginagalang na tagapakinig. Kaya naman, tulad po ng ating kinagagawian, bago po tayo magsipag-aral, ititiklop muna natin ang ating mga tuhod, kahit na po saang dako tayo naroroon sa loob ng ating mga dampang tahanan. Kahit nag-iisa, dadalawa o tatatlo tayo, huwag nating ikakahiya ang paglilingkod sa Diyos. Baka ikahiya niya tayo sa araw ng kanyang ikalawang pagparito. Maninikluhod tayo at uusal muna tayo ng ating mga pagpapailang lang ng bunga ng ating mga labi na pumupuri, sumasamba at dumadakila sa kanyang marangal na harapan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na nag-iisa kapong Panginoon naming Hesukristo. Sa banal at malinis mo pong pangalang Kristo Jesus, itinitiklop po namin ang aming mga tuhod. Masisilayan mo po kaming muli sa silong po ng aming mga dampang tahanan, at hindi po namin ginagawang kadahilanan ang aming mga bilang. Bagaman kami ang marami sa amin ay nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang, sa aming sariling tahanan, amang Diyos, amin pong walang sawa, walang katapusan, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong marangal na pangalan, at ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Hesukristo, maraming salamat po sa iyo
na hindi mo po binawian ng buhay ang sino man sa amin. Patuloy mo po kaming pinakakain, dinaramtaan, pinalalakas at pinagagaling ang aming mga pangangatawan. Salamat, Ama naming Diyos, tinatanaw naming napakalaking utang na loob na hanggang sa ngayon, lalo mong ipinaliliwanag sa amin, lalo mong pinatitibay, pinatitingkad ang aming mga pananampalataya sa mga katotohanang patuloy mo pong ibinabandila at ipinaliliwanag sa amin. Maraming salamat po, Ama naming Diyos. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang dakila mo pong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon namin Diyos, nalalaman mo po kung paanong ginugol namin ang mga araw na ipinautang mo sa amin at batid namin na walang sino pa man sa aming nangakakaabot hanggang ngayon sa lalong pinakamataas na antas ng pananampalataya at buhay Kristiyano na ibig mo pong masilip na aming isinasakatuparan. Mga abang tao kami, Panginoon. Hanggang ngayon nakatira pa kami sa katawang lupang itong may kamatayan. Hanggang ngayon naninirahan pa kami sa ibabaw nitong napakagulot mandarayang sanglibutan. Kung kami po'y nagkulang, kung kami nagkasala sa iyo, Panginoon, wag mo sanang gawing dahilan upang hindi kami makarinig ng iyong mga dalisay na aral, alang-alang po sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus. Patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang mga kasalanan. Ama, sa gabing ito, nauuhaw po muli at nagugutom ang aming mga kaluluwa. Ikaw po sana muli ang tumindig at tumayo sa amin. Pakainin mo po kami ng iyong mga salita ng buhay na lipos, ng pag-asa, ng kaluwalhatian at ng mga pagkakilala sa iyo. Tulungan mo po na kung ang sino man sa amin ay meron pang pag-aalinlangan at ang maraming sa amin nakikinig meron pang mga pusong singtigas ng bato, ikaw lamang ang makadudurog sa kanilang masasamang mga kalooban. Kahabagan mo po sila, Ama. Tulungan mo po na kung dumating sa kanila ang iyong tinig, magkaroon ng bis at kapangyarihang makatibag ng kanilang matitigas na kalooban at palitan mo nawa ang kanilang mga puso ng pusong laman na magkaroon ng takot sa iyo at marunong kumilala ng iyong mga aral. Sa ikalawang pagparito mo po'y higit na mas maraming mga tao ang makapapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama namin Diyos, kasangkapanin mo sanang muli ang bibig ng iyong walang kakabukabuluhang alipin. Linisin mo po ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang isipan. Bigyan mo sana siya ng mga karunungang hindi matututulan. At Amang Banal, dumadalangin kami sa iyo na sa gabi pong ito, kung mapakinggan namin ang kanyang tinig, kaming lahat ay huwag mag-alinlangan. Ikaw nga ang Diyos na buhay, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na kung paanong ng kapanahonan ng iyong mga anak na mga Israelita sa laman, kinakausap mo sila sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Sa huling araw na ito, Panginoon, bagaman hindi propeta ang iyong lingkod, tulungan mo pong sa paano mang kaparaanan sa kanyang bibig lumabas ang iyong mga palatuntunan at idinadalangin din namin sa iyong palakasin mo po ang aming mga pananampalataya at ang wala pang mga pagkakilala, buksan mo rin po sana ang pintuan ng kanilang mga puso, magkaroon din sila ng tunay na pagkatakot sa iyo, at sila man ay makasama namin sa pagpupurit pagluwalhati sa iyong marangal na pangalan. Aman Diyos, pagpalain mo rin ang aming mga lupang pangangatawan
Sana'y dagdagan mo pa kami ng kagalingan at kalakasan, lalo na nga po ang iyong alipin na patuloy ng tumatanda, nanghihina at mayroon pang sari-saring karamdaman. Panginoong kong Diyos, huwag mo sanang pabayaan, dagdagan pa ng maraming kagaling at kalakasan upang makapagpatuloy pa pong nagpapahayag ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, gayon din sana ang gagawin mo kay kapatid na Rosita. Palalakasin mo rin po sana siya, Panginoon, sa kanyang katandaan. Iingatan mo rin si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, si kapatid na Florito Dator, si Robert at Mercedita Heide, si Olivia at si kapatid na Mirna, si Abeleno at si kapatid na Expectacion Valencia, at ang lahat po ng aming mga anak, maging silang mayroon pang mga kabataan, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, ni JR at John Matthew, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. Kahahabagan mo rin po sila, Panginoong, naroroon sa iba't ibang mga bansa at mga bayang humahanap ng kanilang kakainin sa araw-araw, na katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip. Gayon din, Ama naming Diyos, ni Daniel at ni David Valencia, ni Abner at ni Enrico, ni Shannon, ni Ana Lira, ni kapatid na Bayan Guanzon, ni Jacob Gonzales, ni Lenlen Buenape, ni Jingjing Ilaga, ni Lolita Bongay, ni Susan Samonte, ni Fe at ni Adora Aquino, ni Pido at ni Victoria, Pido at Victoria Malangkes. Higit na nga po si Rosemary Lucerna Gonzales at si Flor Bautista Gonzales. Saan man dako ng sanglibutan, silang lahat nangaroroon. Sa araw at oras na ito'y idinadalangin namin kung paanong kami pinapatnubayan mo sa dakong ito. Gayon din po ang pag-iingat, gayon din ang pamamatnubay na iyong ibabasbas at ibebendisyon sa kanilang lahat. Iingatan mo rin po ang kanilang mga asawa, mga anak, mga apo't mga mahal sa buhay. Iingatan mo rin naman ang kanilang mga tahanan, mga sasakyan at mga mumunting ari-arian. Iwawalay mo po sa mga sonog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na po sa aming mga masasamang mga kapitbahay. Ama, lubos ang aming pag-asa, lubos ang aming pananampalataya. Hindi mo po kami pinagsasawaan. Dinirinig mo po kami sa aming mga pananalangin at panambitan. Sa gabi pong ito'y ikaw ang magtuturo sa amin. Kami po, Panginoon, lubusan mong pagpapalain at iingatan sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon naman po, tayo ay magpapatuloy na po ng ating pakikinig sa ika-23 aralin o propaganda na inihanda ng Panginoong Hesukristo sa paniwalaan po ninyo o sa hindi. Ito po ang kanyang kalooban sa langit, at ito ang ibig niya na maghari sa atin na ating mapakinggan. Propaganda 23. Datapwat tulad po ng ating kinagagawian, iniibig din po ng Diyos na ating sauyan sumandali ang nakalipas nating aralin, para ito'y huwag mapawi o mabura sa ating mga isipan. Ang propaganda 22, kung natatandaan po ninyo, ay tungkol po doon sa mga higante o mga malalaking mga tao. Sapagkat sa huling araw na ito, lubos pong nalalaman natin, may mga iglesia pinasasama ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad nga po ng maraming relihiyon ngayon,
na nagsasabi at nagtuturo at meron pa silang kanilang New International Bible Version na doon po ay pinalitaw nila sa Genesis 6:4 na yun daw pong mga Nephilim, yun daw po ang mga anghel na itinapon sa lupa. Alam po natin at napakinggan natin ang pinuno ng mga anghel sa langit, si Cherubim, na ibig niyang magkudeta, ibig niyang patayin ang Diyos, ibagsak ang Diyos at siya naman ang umupo bilang Panginoon at Diyos sa wika nga kaharian niyang ng Diyos sa langit. Hindi sila nagtagumpay, sila po ipinukol sa lupa. At ito nga pong mga anghel na ito ang ginawang mga masasamang mga espiritu. Si Cherubim na tinatawag na matandang ahas, ang diablo, ang satanas, siya po ang naging presidente ng lahat ng mga anghelitos na kasama niya, na ipinukol sa lupa. At doon po, mga kapatid, ay naliwanagan natin, hindi naman po mga higante itong mga itinapong mga salbaheng mga anghel na ito. Dadapot sa ngayon nga po, kung paanong pinasasama ng ibang mga relihiyon, pinalilitaw nila na yun daw mga anghel na yun na ipinukul sa lupa, sila daw ay tinatawag na mga Nephilim. At sila daw ay mga anak ng Diyos. At sila daw nga po ang sumiping sa mga anak na mga lalaki, sa mga anak na mga babae ng tao. Yan po isang malaking kasinungalingan. Sapagkat una-una, nalalaman natin ang Panginoong Hesukristo mismo nagsasaysay, sa langit po wala nang sex. Sa langit wala nang lalaki, wala nang babae. Kaya nga, hindi po katotohanan na yung mga anghel na itinapon sa lupa ay sumiping sa mga anak na lalaki o babae ng tao. Hindi po. Bagaman yung mga anghel na yon masasamang espiritu at may mga kapangyarihan, hindi po sila makakasiping dahil sila po yung mga espiritu, walang laman at walang buto. Kaya nga sa Efeso 6:12, ang ating pakikipagbaka hindi sa laman at buto, ang wika ni Apostol Pablo. Ang kaaway natin, yung mga nanggaling sa langit, hindi laman at buto yun, mga espiritu. Hindi pwedeng sumiping yun. Bagaman makapangyarihan, pwedeng sumapi. Nakakasapi sa tao para sirain ang katawan ng tao at ang kaluluwa ng tao. At yung salitang Nephilim, na pinagmula ng kaguluhan o ng wika nga confusion sa pagpapaliwanag nitong mga mangangaral na pinasasama ang ebanghelyo ng ating Panginoon, ang ibig pong sabihin ng salitang Nephilim, sa wikang Griego ay gigantes, mga higante. At nagkataon nga po na ang mga bahagi ng mga banal na kasulatan ay napasulat po sa Griego sa tinatawag na Biblia na kung tawagin ng mga Griego Septuagint. Kaya nga, yun nga po nangyari. Nang ito nga po ipaliwanag nila mula sa Septuagint, akala nila yung mga anghel na galing sa langit na ipinukul ng Diyos, yun daw ang sumiping mga kapatid sa mga anak ng tao, ng mga babae. Nagkakamali po sila. At yung pagkakataon na yun sa 6:4, ang wika ng talata na pinakapaksa ng panahong ngayon, ay merong mga higante sa lupa. At nung mga panahon na yon na meron pang mga higante, kaya nga pinatunayan din ng mga sayantipiko ng panahon na yon, hanggang ngayon may nahuhukay pa sila. Nakatunayan, maging mga dambuhalang mga hayop, may mga dinosaurs. At meron ngang mga buto ng mga kalansay na mga matataas na mga tao. Totoo po yan, mga kapatid. Ang ibig lang sabihin ng panahong ngayon na meron pang mga higante sa lupa, hindi pa ginugunaw ng tubig ang sanglibutan, mga kapatid, merong mga anak ng Diyos. At yung mga anak ng Diyos, mga lahi ni Seth, na nang ipanganak ng lalaking si Adam at ni Eva, ang kanilang anak na si Seth, nakahalili ni Cain, nakahalili ni Abel na pinatay ni Cain.
ituwid ninyo ako, si Seth, kahalili ni Abel na banal, iginawa sila uli ng isang anak na banal, nagpasimula ng tao ay tumawag na muli sa Diyos o maglingkod na muli sa Diyos. Yun po ang mga anak ng Diyos na sumiping po sa mga anak na babae ng tao. At ang masama nga po na nangyari naman, nang makasiping na ang mga anak ng Diyos, nagmula sa angkan ni Seth, mga kapatid, sumama naman sapagkat yung mga anak ng Diyos, talagang pinagbabawalan ng Diyos na huwag kayong makikisiping sa mga taong sanglibutan. Nang makakita ng mga anak na babae ng tao, na magaganda ang anak na babae ng tao, nagsidaluhong sila. Kumuha sila ng kani-kanyang mapapangasawa at nagpasimula nga po na magsama ang kaliwanagan at ang kadiliman. Na kung liliwanagin, nagsama ang mga banal na anak ng Diyos at ang masasamang mga sanglibutan o mga anak na babae ng tao. Kaya nga kabilin-bilinan ng Diyos maging sa bansa ng Israel, pinag-utos kay Moses. Huwag mong papag-aasawahin ang mga Israelita sa mga taga-ibang lupa. Baka sila matangay sa paglilingkod sa Diyos-Diyosan at sa mga luho at mga kalayawan ng buhay. Na kaya ito rin ang nangyayari ngayon hanggang sa huling araw na ito, 2013. Hindi po namin ikinakaila sa inyo. May mga kapatid kami, may mga mahal kami sa buhay, may mga anak kami, mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi sumasamba sa larawan ng magsipag-asawa sa mga Katoliko, sa mga Protestante, sa mga kung ano-anong relihiyon, natuto ng mga gawi ng sanglibutan. Nahiwalay sa Diyos. Totoo po yan. Ako, marami akong pamangkin na ganyan. Meron akong mga kapatid sa laman na ganyan. Na nang sila'y nakapag-asawa ng Katoliko, Protestante, Iglesia ni Manalo, sumama ang kanilang mga kalagayan. At noon nga po, sinabi ng Panginoon kay Nunong Noah, ang kasalanan ng sanglibutan ay umabot na sa akin, gumawa ka ng daong, gugunawin ko ang lahat ng mga tao. Bakit? Sapagkat ang pagsisiping ng mga anak ng Diyos at ng mga anak ng sanglibutan naging pasimula ng kadiliman, tulad din naman ang ating napag-aralan tungkol sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pagsasama ng Iglesia ng Diyos at ni Emperador Constantino na pagano sanglibutan, the merging of the church and the state, marks the beginning of the dark ages. Kaya po magmula noon hanggang ngayon, madilim na madilim ang sanglibutan. Kaya maraming sumpa ang Diyos na dumarating sa lupa. Sana'y inuunawa ninyo ang ating napapakinggan. Kaya nga malapit ng gunawin ng Diyos ang sanglibutan ngayon, hindi po sa pamamagitan ng tubig. Tapos na ang panahon ng paggunaw sa tubig, gugunawin tayo. Mga magulang, sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy, kumukulong asupre na magmumula sa langit. Kahit ang simbahang Katoliko nagpapatunay sa kanilang pasyon, magmumula nga sa langit ulan, apoy na masakit, susunog at magpapasakit sa lahat ng mga taong bulisik. Basahin ninyo ang pasyon. Mga kapatid ng mga Katoliko, kayong mga Katoliko na hanggang ngayon ayaw pang maniwala sa inyong napapakinggan, hanggang ngayon ayaw pa ninyong tanggapin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya yan po ang napakaliwanag na itinuro sa atin, mga iginagalang naming mga magulang at mga kapatid, ang nakalipas na aralin o propaganda bilang ika-22. At naunawaan din natin ang nakalipas na aralin, yung Nephilim, ang ibig ding sabihin, ay mga kalaban ng Diyos, tyrant. They are the feller. Sila ang mga itinapon dito sa lupa. Nagkataon naman, na sa Griego, yung salitang Nephilim ay mga higante, sa wika naman ng ibang mga tao noon, yung Nephilim, kumakahulugan din sa adversary of God. Sino ba adversary of God? Tyrant, mga kapatid, mapanglupig,
Ang Diablo, ang matandang ahas, ang Satanas, at yung mga anghel, yun, tinatawag na Nephilim yun. Sapagkat yun ay masasamang espiritu. Napakaliwanag po ng ating mga napakinggan. At sa araw o gabi pong ito, balikan na po natin ang aralin bilang ika-23. Buksan na po nating lahat ang ating mga Biblia sa ating mga bahay. At tayo po ay magpapasimula ng pagbasa. Narito, Apokalipsis 3:20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto. Makinig po tayong mabuti, Dito, unawain natin ang nagsasalita ang Panginoong Hesukristo. Nakatayo siya sa pintuan, may tinutukoy na pintuan. Ang Panginoon ay tumutuktok. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto. Makinig kayo, Kung ang sino man duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, meron siyang sinasalita. Nagsasalita siya habang kumakatok. At ang sino man makikinig ng aking tinig at bubuksan ang pintuan, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasama niya o kasalo niya at siya ay kasalo ko. Napakaganda po, isipin ninyo yan. Yung Panginoong Jesucristo, Diyos, nagsasalita, kumakatok sa pintuan. Pag may nagbukas sa kanya at tumanggap sa kanya, magiging kasama niya ang Diyos o ang Panginoong Jesucristo. Napakaganda. Mga kapatid ng ating pinag-aaralan, isipin ninyo yung Diyos. Kumakatok sa pintuan, papasukin lamang natin siya, kasama natin ang Diyos. Ang lumalang ng langit at ng lupa. Ito po, hindi tinuturo sa atin Kung ituro ito sa atin, pahapyaw lang. Banggit lang, pakatapos ang mga mangangaral wala nang sasabihin, kundi puro kwento na. Utos aral ng mga tao, katha ng mga Hudyo. Tito 1:14. Ang iba naman, mga kapatid at mga magulang, alam na ninyo, sa unang Timoteo 4:1, mga kapatid, babasahin ito, pakatapos ang isusunod na utos aral na ng mga demonyo. Pero huwag kayong magagalit sa amin, Ito ay sinasalita namin sa inyo ng buong katotohanan. Para ito po ay ating maliwanagan. Ano po baga una sa lahat ang itinutukoy na kinatatayuan ng Panginoong Hesukristo sa ating paksa? Makinig po tayong mabuti. Ako ay nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Alin ba yung pintuan na yon? Ano yung tinutukoy na kinatatayuan ng Panginoong Hesukristo? Na pintuan Mateo 15:5, ganito 15:7 ng Mateo. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ituloy natin 15:8, ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ano po ang kinakatawan noong pintuan? Narito ako ay nakatayo sa pintuan. Kinakatuko ang pintuan. Ang wika ng banal na paksa, ako'y tumutuktok. At ang sino mang duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, hahapon nakasalo niya. Nang basahin po natin ang 15:7. Kayo'y na mga mapagpaimbabaw. Mateo, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ang bayang ito iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Meron pong tinutukoy na puso. Ano ang kaugnayan nito? Ako'y kumakatok sa pintuan.
ang dumirinig sa akin. May salita ang Panginoon na sinasabi, itinuturo. Sa paliwanag sa San Mateo 15:7, ito po ang puso ng mga tao. At dito nga tinutukoy yung mga mapagpaimbabaw. Saba ninyong mga mapagpaimbabaw. Mabuti ang hula sa inyo ni Isayas. Iginagalang ako ng inyong mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang ibig ipakilala, ang kinakatok ng Diyos, mga puso ng bawat tao. Mga iginagalang na tagapakinig. At dito'y may ipinapakilala, mga paimbabaw, hypocrites, panglabas. Nakaanyuan. Ano sinasabi sa mga taong ito? Iginagalang ako ng kanilang mga labi. Sino ba ang tao sa huling araw na hindi gumagalang at nakakakilala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo? Abay, wala pong tao na hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Gayon man, lahat nga ng tao nakakakilala kay Muslim, kay Hindu, kay Buddhist, kay Kristiyano, kay Iglesia, kay kung ano-ano. Gayon man ang wika ng Panginoon, ang kanilang puso malayo sa akin. Ang ibig sabihin, ang pintuan ng kanilang mga puso ay sarado. Malayo sa akin. Hindi binubuksan ang kanilang mga puso. Saan? Sa salita ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga iginagalang naming mga tagapakinig, ako'y kumakatok. Ang makikinig sa akin, ang tumatanggap at dumirinig sa akin, magbubukas ng kanyang pintuan. Ako'y papasok sa kanya at magiging kasalo niya sa loob ng kanyang tahanan. Ginagalang ako ng mga tao, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ayaw buksan ang puso ng mga tao at sila ay puro kapaimbabawang lang. Puro kapaimbabawan lamang. Mga iginagalang na mga kapatid at mga magulang. At ano pa nga po ang mga pagpapatunay na yung ipinakikilalang pintuan ay yun nga ang puso ng tao, na kung mananampalataya lamang ang nakikinig ng Ebanghelyo o ng mga salita ng Panginoon, at sila'y magpapabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, o sa makatwid bagay sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at ito ang kanilang tutularan, unang Tesalonica 2:14, ang Diyos ay talagang nakatira sa kanila. Tumatahan sa kanila. Buksan po natin ang Hebreo sa kanya pong 3:6. Datapwat si Kristo ay gaya ng anak. Jesus like a son. King James sa Ingles, si Kristo ay gaya ng anak. Ito'y alam na natin, Kaya tinatawag na gaya ng anak, nakitulad nga sa anak ng Diyos, nakitulad sa mga tao. Alam na natin yan. Si Kristo ay gaya ng anak, puno ng bahay niya, at ang bahay niya ay tayo. Jesus like a son, head of his house, and whose house are we? Ang wika ni Apostol Pablo. Sumakatwid, tayo ay bahay. Tayo ang bahay ng Diyos, ang tao, bahay ng Diyos. Ang pintuan natin ang ating mga puso. Kung pinakinggan natin ang salita ni Kristo o ng Panginoon, kung nagpakumbaba tayo, tinanggap natin siya, at tayo nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo po ang bahay ng Panginoong Hesukristo. At alam natin, ang Diyos ay hindi tumitira sa mga katedral na ginawa ng semento, pilak, ginto at kung ano-anong mga ginawa ng kamay ng tao. Ang bahay ng Diyos, yung kanyang ginawang sariling bahay para sa kanya. Tayong mga tao na nilalang niya sa kanyang larawan, tayo ang bahay ng Diyos. Ang puso natin, ang pintuan
na kung mapakinggan natin ang kanyang tinig, ang wika ng mga apostol, wag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Bakit sinasabi ng Panginoon na iginagalang ako ng kanilang mga labi, dadapwat ang puso naman nila'y malayo sa akin? San Mateo 15:9, dadapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, mga utos, mga aral ng mga tao. Wala pong kabuluhan eh. Bakit po? Bakit sinasabing sila'y mga paimbabaw? Ba'y ginagalang ako ng kanilang mga labi? Pinupuri nila ang aking pangalan. Meron bang mga Kristiyano na hindi pumupuri? Hallelujah, amen, praise the Lord. Mga kapatid at mga magulang, abay, siyempre pupurihin nila ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, hallelujah, amen, praise the Lord. Pero ano ang naging dahilan at sila'y naging kapaimbabawan o superficial? Panglabas ang kanilang mga paglilingkod o mga pagpuri sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang kanilang mga pinakaaral, mga utos, mga aral ng mga tao. Ayan, mga kapatid. Kaya yan ang mga relihiyon, yan ang mga iglesia. Una na nga, yung nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Pagkatapos, ano ang turo at aral nila? Mga kapatid, si Kristo, tao, ang obispo nila'y anghel? O hindi ba utos aral ng mga tao yan? Puro kapaimbabawan. At yan ang mga relihiyon na tinatawag din naman ng mga pariseo, yung mga panglabas na kaanyuan. Pinagaganda ang labas. Kaya yung mga katedral niyan, ang lalaki. Kaya yung mga membro niyan, Huwebes at Linggo, tinamam, ang daming borloloy sa katawan. Kaya halos lahat ng mga membro niya nagsasabing sila'y mga magulang at mga kapatid, sila'y mga anak ika ng Diyos. At pati ang mga weka nga, hindi naman dapat na pangimasukan, pinangihimasukan pa nila. Tulad ng, di ba niyo nalalaman, yung mga relihiyon na ganyan, kaya yumayaman? O ngayon, eleksyon na naman. Pagka-eleksyon, yung mga membro niyan, binibenta yan. Ayaw nilang bigyan ng kalayaan yung kanilang mga membro na mga mamamayan ng Pilipinas, halimbawa, na pumili sila ng gusto nilang mamahala sa gobyerno dahil ang gobyerno at ang relihiyon magkahiwalay. Ibigay ninyo ang kay Cesar para kay Cesar. Kayo naman, pati yung kay Cesar, pinanghihimasukan ninyo. Pinipilit ninyo yung mga membro ninyo, yan ang iboboto mo, ha? Yan ang gusto natin, yan ang kwan, ha? Mangyari, malaki ang lagay. Huwag kayo magagalit sa akin, no? Mga magulang at mga tagapakinig, gayon din. Sa simbahang kinagisnan, yung mga obispo, yung mga pare, nakikialam din sa mga politiko yan. O yung mga protestante, si Villanueva, hindi lang nakikialam, siya mismo kandidato. Anong klase kayo? Hindi ba kayo marunong mahiya? Meron kayong katungkulan. Pakainin ninyo ang mga tupa ng Diyos. Ang ginagawa ninyo, pinalalamo ninyo ang inyong mga sariling tiyan ayon sa banal na kasulatan. Hindi kami katulad ng iba. Ipinagbibili ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi lang ebanghelyo, pati miyembro ipinagbibili. Mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ano ang pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo na ang binanggit ni kapatid na si Riloy talagang katotohanan na hindi lamang mga utos aral ng mga tao ang kanilang sinusunod, kundi maging sa panglabas na kaanyuan, nariyan nga ang kahambugan. Tuloy natin ang pagbasa, 23:23. Saba ninyong mga eskribas at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nagbibigay kayo ng mga ikapo ng yerba buena, ng anis, ng kamimo, at inyong pinababaya ang hindi ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan. Dili ba ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya? Yan ang mga relihiyon na mayayabang. At yan ang mga relihiyon na walang awa sa mga kapatid sa tahasang pagsasabing pag hindi kayo nagbigay na ikapo, impyerno kayo. Kaya nga maraming lumalaya sa mga simbahang ganyan kapatid na si Rilo, tinampunin niyo Pag hindi kami nakapagbigay na ikapo, ang pangalan namin nando sa mga dinding. May utang pa kami. At sasabihin pang may utang daw kami sa Diyos. Naku po,
Tinatakot kayo. Kung ang ating Panginoong Jesucristo hindi nakapagsalita ng ganyan Hali nga, utusan nga ninyo yung mga pastor at mga obispo nila, may mababasa ka ba sa Biblia na ipinagpipilitan ng Panginoon ang magbigay ng ikapo, maging ng mga apostol? Si Apostol Pablo mismo nagsabi, 2 Korinto 9:7, magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi dahil sa kailangan. Ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, San Mateo 10:8, tinanggap ninyo ng libre, ipangaral ninyo ng libre, walang bayad. Sino tinutukoy ngayon na yan? Alam na ninyo kung sino-sino yung mga iglesia na yan. 23, yan ang mga paimbabaw. Anong ginagawa ng mga paimbabaw ng mga relihiyon na yan? 23-24, kayong mga taga-akay na bulag, inyong sinasala ang lamok, nilulunok ninyo ang kamelyo. Anong ibig sabihin ito? Ito po ang mga paimbabaw. Kunyari, nangangaral, bawal gumawa ng ganun, bawal gumawa ng ganyan. Yung mga lamok yun, kumbaga sa wika nga spiritual na pagsasalita, pinagbabawalan nila yung mga membro nila, huwag magnakaw, huwag pumatay, pero sila, ang kinakain nila o ginagawa nila, sinlaki ng kamelyo, mas malalaking kasalanan, mga kapatid at mga magulang. Ano pang ginagawa nila? 23-26, ikaw bulag na pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan, upang luminis naman ang kanyang labas. Nangangaral nga, ngunit sila mismo ang sumusuway. Sila ang mga nangakaputi, at huwag kayong magagalit sa akin, kayo mga Katoliko, ano ba ginagawa ng bawat pare sa kanilang pagtayo sa pulpito? Nililinis yung kupita, nililinis yung tasa. Mga kapatid, nililinis yung... Ewan ko ba kung ano ba? Ano ba pakukuhang kabanalan niya sa paglilinis ng kupita na yan at ng tasa at ng tinatawag na platito? Ayan, lagi kong nakikitang ginagawa ng mga pare at ng mga papa ng kardinal, arsobispo, ng simbahang Katoliko. Bulag! Mga bulag! Ang wika. Linisin muna ninyo ang loob. Ang loob ng inyong sarili, ang kaluluwa muna ninyo, ang ibig sabihin. Ano pa ang patunay? Romanos 2:21. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ito'y utos, aral sa mga pare, sa mga obispo, nagsasabing si Kristo'y tao, sila'y sugong anghel. Linisin muna ninyo ang inyong mga sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, nagnanakaw ka, Romanos 2:21. At sa 22, ikaw na nagsasabing ang tao'y huwag mangangalo niya, nangangalo niya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, nanakawan mo ang mga templo. Sino ba tinutukoy ng mga templo? At ito naman, tungkol nga ron sa mga iglesia ika ni Kristo, iglesia ika ng Diyos na mga magulang, bawal ika ang pagsamba sa larawan. Ikaw ika na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, pero ninanakawan mo ang mga templo. Ano ba ang templo? Kayo ang templo ng Diyos. Sa paanong paraan ninanakawan? Ayan. Sa pag-uutos ninyo ng ikapo, sa pag-uutos ninyo na huwag kayong makakalimot sa abuloy, idonar ninyo ang titulo ng bahay ninyo sa iglesia, ibigay ninyo ang inyong yaman, ang inyong ari-arian. Ninanakawan ninyo ang mga tupa ng Diyos. O hindi ba, yan ang nangyari nga sa bayang Pilipinas, kaya ang Pilipinas lalong patuloy sa paghihirap. Mga kapatid, trabaho ng trabaho ang mga Pilipino, tapos bigay ng bigay dyan sa mga relihiyon ng mga iglesia na yan, na walang ginawa kung hindi pahirapan ang mga nilalang ng Diyos. At sa 2:23, ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, niwawalan mo ng puri ang Diyos. At sa San Mateo 23-27, balikan natin, sa aba ninyo mga iskrib at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi. Ayan, ang puputi ng mga katedral ng mga simbahang Katoliko at ng mga iglesia ng tao. Alam na ninyo, ibig ko sabihin, ang gaganda. At yan ang kanilang pang-akit. Kayo ba, kapatid na Cirilo, meron ba kayong katedral na ganyang kalaki? Wala po. Nako, katedral po namin, buong mundo na. Bay, salamat naman sa Diyos. Sa ikalawang pagparito, ang dami niyang susunugin, itatapon sa impyerno.
igagatong niya yung mga katedral ninyo na yan. Wala naman mga silbi yan Hindi naman tumitira ang Diyos sa mga katedral na ginawa ng kamay ng tao. Hindi pa ba kayo matututo? Mga kapatid, tulad kayo sa mga libingang pinaputi. Ang wika ng Panginoong Hesus, 23:27, may anyong maganda sa labas, dadapot sa loob, puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-duman. Ano pa? Ang malimit nakikita natin sa mga iglesyang yan, lalo na sa simbahang Katoliko, 21:28. Basahin po natin, mga kapatid, sa kanyang 23:29 po. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta. Ano ba tinutukoy ng mga propeta rito? Mga banal. Itinatayo ninyo, ginagawang rebulto, monumento, ang mga banal. Ang libingan ng mga patay na mga banal. Si Pedro, banal yan. Kaya nga si Pedro, ginawa nila ng rebulto dyan sa bawat harapan ng simbahan nila at yung 11 pa. Si Birhen Maria, yan, di ba mga banal yan? Iglesia Apostolika Katolika Romana yan. At ang mga protestante, may mga larawan din. At inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matuwid. Sino ba yung tinutukoy na matuwid? Hindi ba ito si Kalunsad, matuwid daw? Hindi ba ito raw, matapang na Cebuano, pinagtanggol daw ang mga Cebuano ng kanyang panahon, o si Lorenzo Ruiz? Hindi man matuwid daw si Lorenzo Ruiz? Anong ginawa nila sa huling araw? Ginawa ng mga monumento yan, sinasamba, ginagawan Diyos nila. Kaya nga tama ang sabi ng simbahang Katoliko nang isulat ng kanilang mga pare ang pasyon. Lalong dakila ang sala nitong mga anak ni Eva, anaki ang idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Amen. Di ba? Bakit kailangan ko pang wika nga ipaalala ito sa inyo? Lagi naman ninyong kinakanta yan tuwing mahal na araw ninyo. Para wag ninyong malimutan na kayo ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo. 23:29 ng Mateo, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana at ang mga iglesyang ipinanganak ng Katolisismo, ang mga protestante na nagtatayo, gumagawa ng mga rebulto ng mga patay na matuwid na tao at ng mga patay na mga propeta. Sinasamba ninyo. Mga magulang at mga kapatid, itinatayo ninyo. Ano sabi nga ng mga pare na sumulat ng Passion Kandaba? Pinakadakilang kasalanan, lalong dakilang sala, superlative. Bakit superlative? Number 1 yan sa 2 tapyas na bato. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag kang gagawa ng larawan. Huwag mo silang paglilingkuran. Anong ginawa ninyo? Gumawa kayo ng santambak na mga larawan. Rebulto. Ang iba, ginagawa ninyo sa ginto, sa pilak. Ginagawa ninyong kwintas. Ginagawa ninyong wikang hikaw. Ang marami pang mga Katoliko, itinatato ang litrato ni Birhen Maria sa kanilang mga likod, sa kanilang mga baraso. Karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Ayaw na ayaw ng Diyos. Mga magulang, kaya ang Diyos nagagalit sa buong sanglibutan nang dahil sa mga ganyang gawain. Bukod po sa ating puso, pagkatapos na maliwanagan natin, yung puso pala nating mga tao ang tinutukoy na kinakatukan ng Panginoong Hesus. Nakatayo siya. Na kung liliwanagin, ngayon sa araw at oras na ito, binabasa ni kapatid na Cirilo ang banal na kasulatan, nakatayo ang Panginoong Hesukristo sa ating harapan, kinakatok ang ating mga puso. Kaya nga ang wika sa Romanos 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinggan ay mga salita ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng pakikinig ng Ebanghelyo. Ngayon sa araw at oras na ito, kinakatok ng Diyos
ang ating mga puso. Ibig niya, papasukin natin siya, tanggapin natin siya. Alam natin, ang puso natin, mga magulang, ito ay tahanan ng Panginoon kung siya'y tatanggapin natin. Ako ika'y papasok sa Kanya. Ako ika'y hahapon sa Kanya. Makakasama natin ang Diyos sa ating mga puso. Isipin mo kung kasama mo ang Diyos sino ang kalaban natin? Ang wika nga ng mga apostol, kung ang Diyos ay kakampi natin, kasama natin, nasa puso natin, sino ang lalaban sa atin? Wala pong lalaban sa atin. Ang Diyos nasa atin. At naliwanagan natin sa unang bahagi ng ating pag-aaral, ang kinakatok na tahanan ang ating sariling mga kaluluwa, ang ating sariling mga puso, at tayo'y bahay ng Diyos. Kung patutuloyin natin siya ngayon, bukod po sa, yun po ang tinatawag na spiritual na bahay. Ang ating kaluluwa, ang ating puso, sapagkat ang kaluluwa, yung konsensya naroon sa ating puso, yun ang spiritual. Bukod po sa spiritual na puso, alin naman ang tinatawag na isa pang uri ng tahanan ng Diyos? Na ibig din naman, papasukin natin ang ating Panginoon sa tahanang iyon. Alin pa po ang isang tahanan na pinatutunguhan ng ating paksa? Sa unang Korinto 16:19, makinig tayo mabuti, Si Apostol Pablo, sumulat sa mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo'y binabating malabi sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca, o ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Ito pong si Aquila at si Priscilla, mga kapatid, mga kasama po ito na nakilala ni Apostol Pablo sa daan, na kanyang nakasama at naging mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito nga po sa sulat na ito sa mga taga-Korinto, ang wika niya, binabating malabis kayo sa Panginoon ni Priscilla at ni Aquila, at pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Dito merong ipinaliliwanag, ito ang sagot sa ating tanong. Bukod po sa spiritual na bahay na yon ang ating puso, yon ang ating kaluluwa, meron pa bang pinatutungkulan ang ating paksa na isang uri ng bahay na kailangan din naman magbukas ng pinto at papasukin ang Panginoon? Ito po ang literal o materyang bahay. Binabati kayo ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Si Prisca, na ang iba pang pangalan sa kanya, Priscilla. Priscilla. Short, senior cut na lang Si Priscilla at si Aquila, binabati kayo, pati ng iglesia na nasa kanyang bahay. Ang ibig sabihin, merong bahay si Priscilla at si Aquila na tinutuluyan, at yung mga nakatirang mga tao roon, kapatid din sa iglesia. At sa bahay na yon, merong iglesia ng Diyos. Katulad po ng kalagayan namin dito sa Los Angeles, kami 8-6 mga kapatid. Pero binabati namin kayo, pati ng aking tahanan, mga kapatid na narito sa Los Angeles, California. Pati ang aking sangbahayan na mga bautisado sa Iglesia ng Diyos, ang aking mga anak, ang aking asawa, si kapatid na Rosita, si Joel, si Malu, si BJ, kami nangabautisman. Binabati kayo ng iglesia na nasa aking bahay sa Los Angeles. Sa Makatwid, merong bahay, merong literal na bahay na tinutukoy, mga kapatid. At ibig kong malaman nyo, ito ang tinutularan namin sa huling araw na ito. Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Maging yung nasa Judea nung araw, wala pong mga templong malalaki. Wala pong katedral. Kung bakit nagkaroon ng tinatawag na katedral doon, yung itinayo sa mungkahi ni David. Mga kapatid at mga magulang, ibig ni David, ang kabanantipan magkaroon ng templo na sarili. Hindi yung inilalagay lang sa likod o sa garahe.
yung banal na kasulatan nung araw ng mayamang-mayaman na si David. Sinabi niya sa kanyang sarili, may bahay ako, may palasyo, pero ang mga salita ng Diyos, nandun lang sa likod. Walang palasyo. Walang bahay. Sinabi, iminungkahi ni David sa kanyang puso, ipagtatayo ko ng bahay ang Panginoon. Pero nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa panaginip. Anong uri ng bahay itatayo mo sa akin? Hindi ako tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Ang upuan ko, ang trono ko, ang kaharing ko sa langit. Ang tuntungan ng aking paa, ang lupa. Anong klaseng bahay, David? Pero masigasig si David. Banal ang kanyang kalooban at kanyang sinabing, ipagtatayo ko ng bahay. Ang tinatawag na kabanantipan, sumang-ayon ng Diyos, nakipag-usap sa kanya sa mga panaginip at sinabi, ipagpapatayo mo na ako ng bahay, David, pero hindi ikaw ang magtatayo sapagkat ang kamay mo na bahira ng dugo ng kaaway, yung anak mo na si Solomon ang magtatayo ng aking templo. Kaya nga, nang magkatawan tao na ang Diyos at ang mga apostol, tinawag na niya, meron ng templo sa Jerusalem, yung templo ni Solomon. Yon ang kaisa-isang katedral na ipinahintulot ng Diyos na itayo. Pero dahil ayaw nga niya na ang mga tao'y mahirate sa pakitang panglabas, magandang templo, maputi, maaliwalas, sa mga naghali-haliling henerasyon, ipinagiba ng Diyos yan sa mga kaaway. Kaya ngayon, sa Jerusalem, ang natitira na lamang yung kapirasong dingding, yung Wailing Wall na iniiyakan hanggang ngayon ng mga panatikong mga Hudyo at ng sari-saring mga Protestant at mga relihiyon. Bato na ang iniiyakan nila. Akala nila sasagutin sila noong bato. Larawan na rin yan. Ayaw na rin ng Diyos yan. Sa mga tuwid, ang ikalawang tinutukoy na bahay, walang iba kung hindi yung materyang bahay. At bukod pa kay Priscilla at Aquila, tignan ninyo ang patunay na maraming sa bahay-bahay lang sila sumasamba. Ipinamamanhi ko nga sa inyo, 16:15 ng unang Korinto, mga kapatid, nalalaman ninyo na ang sangbahayan ni Estefanas, siyang pangunahing bunga ng Akaya at nangagsi talaga sa paglilingkod sa mga banal. Batiin ninyo, Colosos 4:15, batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea at si Nympha at ang iglesia na nasa kanilang bahay. Bahay-bahay ang simbahan natin. Bahay-bahay yung ating mga tahanan. Yung mga bahay na tinitirhan ng mga nabautismohan, ginagawang bahay-sambahan. Mga kapatid, bakit nga po? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na Espiritong tunay na tunay, walang hindi kinaroroonan, at ang Diyos hindi tumitirha sa bahay na ginawa ng kamay ng tao. Ang Diyos tumitira sa puso nating mga tao, at kung tayo ang bahay ng Diyos, ang bawat tinitirha natin, yung bahay na bagaman ginawa ng kamay ng tao, nabili natin bahay na dahil mga anak niya nakatira, yon ay bahay sambahan ng mga anak ng Diyos. Hindi lang yan, napakarami pong mababasa kayo sa Biblia. Nagtataka lang ako dito sa mga ibang iglesia. Wala nang ipinagmamalaki kung hindi, kayo ba may katedral? Kayo ba maraming lokal? Kayo ba maraming membro? Naku po, Panginoon kong Diyos, talagang ang buong sanglibutan, napakasama. Romanos 3:10-18, walang humahanap sa katotohanan, walang natatakot sa Diyos. Puro hambog, puro kayabangan. Puro pagpatay ng kaluluwa, puro pagpatay, mga magulang at mga pangangamkam at mga pang-api. Ang natatanggap ng halos lahat ng mga tao sa buong sanglibutan dahil sa mga iglesyang yan. Ngayon, ano nga po baga ang habilin para sa ating mga literal na bahay? Ayan, makinig tayo mabuti, Kung mayroong itinuro sa atin na espiritual na bahay, at ang pinaka-sentido o pinakahabilin sa espiritual na bahay o ating puso o ating kaluluwa, makikinig tayo ng kanyang mga salita. Tatanggapin natin at tutuparin natin, kamukha na sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:1-2. Ipinaalala ko sa inyo at ipinatatalastas ko sa inyo
ang ebanghelyo na inyong tinanggap. Ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan maliban na lamang kung kayo'y sumasampalataya ng walang kabuluhan. Sa makatwid, para makapasok sa atin ang Panginoong Hesukristo sa espiritual na ating katauhan o sa ating puso o kaluluwa, ating iingatan yung napakinggan natin, isa sa kabuhayan na susundan natin. Dito naman sa literal na bahay, ano ang ibig ng Diyos? Ano ang aral na ibig niyang ituro sa atin? Mga tagapakinig, ano po ang ibig niya na ituro sa atin? Basahin natin, 3:20, narito po. Narito ako'y nakatayo sa pintuan. Ito po, ibig kong malaman ninyo, ang salita ng Panginoong Hesukristo, ito po magagamit sa literal, magagamit sa spiritual. Ito rin ang ating pinakapaksa. Ako'y kumakatok, nakatayo sa pintuan, tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Sa makatwid, ano naliwanagan natin? Alam na natin yung sa spiritual. Doon sa literal na bahay, ako'y kayo nakatayo sa inyong literal na bahay. Ang ibig lang sabihin, kung ang sino may magbukas ng pintuan ng inyong literal na bahay, papasok ako. Papasok ako at ako'y magiging kasalo niya o kasama niya. Emphasis. Ano ang emphasis ng Panginoong Hesukristo rito? Kung paanong pinapapasok natin ang Panginoong Hesukristo sa ating mga puso sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo, Romanos 10:17. Gayon din naman, bubuksan din natin ang pintuan ng ating mga bahay, papapasukin natin ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga magulang, papapasukin natin ang Panginoong Hesukristo. Halimbawa, kung ang bahay natin bagong tayo, makinig kayo mabuti, Ito po'y may aral tungkol doon sa paghahandog ng ating mga bahay. Marahil ang iba sa inyo nagpatayo ng sariling bahay. Marahil ang iba naman sa atin lilipat ng ibang apartment kahit na luma na. Pero ang itinuturo dito, kumakatok ang Diyos sa ating mga bahay. Mga iginagalang ng mga magulang at mga kapatid. Anong unang ginagawa nating mga Pilipino? Pag lumilipat tayo ng bagong bahay, anong ginagawa natin? Ano yung superstition na kinaugalian ng mga tao? Nako, ang simbahang Katoliko, ipasok mo si Birhen Maria. Ipasok mo yung krusipiho. Ipasok mo si Kalunsad. Ipasok mo si Ruiz. At ang marami naman, unahin muna natin ang bigas, unahin muna natin ang asin, unahin muna natin ang kabuhayan. Yan ang unang ginagawa ng mga tao, lalo na tayong mga Pilipino, ang hilig-hilig natin sa kapanatikuhan. Yan ang ginagawa, yan naman ang totoo Pero dito merong aral. Mga magulang at mga kapatid, kung anumang bagay ang tinanggap natin sa Diyos, ipinagpapasalamat natin, tulad nga po ng pagdating ng kaarawan natin, naninikluhod tayo at nagpapasalamat. Salamat Panginoon, dinagdagan mo ang aming hiram na buhay. Lilipat tayo ng bagong bahay, lilipat tayo ng bagong apartment. Ano ang ipinag-uutos ng Diyos na gagawin natin? Ito yung tinatawag na housewarming. Housewarming. Hindi ko lang malaman kung bakit tinawag sa English na housewarming. House blessing. Pinakamagaling na sabihin dito. Pagtatagubilin. Ayan. Ako'y kumakatok sa inyong mga pintuan, sa pintuan ng inyong mga literal na bahay. Ang sino mang magbukas sa akin at ako'y papasukin, ako ay tatahan na kasama niya. Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid. Paano po mapapapasok natin ang Panginoong Hesukristo sa literal nating mga bahay? Halimbawa, hindi nga po
Yung mga Katoliko, wala nga pong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo yan. Mas mahalaga pa si Birhen Maria sa kanila. Sila kalunsad. Yung mga krusipiho. O yung mga pagkain, bigas, asin. Yan ang gusto ng mga taong sanglibutan Mga kapatid. Pero sa ating mga magkakapatid sa loob ng iglesia, ano ang ibig ng Panginoong Jesus na uunahin nating papapasukin sa ating mga bagong tahanan o bagong tirahan? Ganito po ang ipinakikilala sa atin. San Juan 1:9. Sino kumakatok? Panginoong Jesucristo. Ano ba ang ating Panginoong Jesucristo? Buksan natin, Juan 1:9. At nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. 1:10 ng Juan. Siya'y nasa sanglibutan. Ang sanglibutan ginawa niya. Hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito. 1:11 ng Juan. Sa sariling kanya, siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Putulin natin. Ano ang sinasalita ng Panginoon sa ating paksa? Narito ang wika 3:20. Ako'y kumakatok sa mga pintuan. Ang unang pintuan, ating mga puso, espiritual. Alam na natin yan. Ang ikalawang uri ng pintuan o tahanan, yung literal na pintuan sa ating mga sariling bahay. Ito nga po yung pagtatagubili ng ating mga bahay sa Kanya. Ang unang-unang papapasukin natin, yung kumakatok. Sino? Yung ilaw. Siyang ilaw ng sanglibutan. Siyang gumawa ng lahat ng mga bagay. Una nating papapasukin sa ating mga bagong tahanan, sa ating bagong tirahan, sa ating mga apartment, bago yung mga bagay ng sanglibutan. Naintindihan ba ninyo mga kapatid? At mga magulang? Ano pa ang pagpapatunay? 5:15. Bakit kailangan ang Panginoong Jesucristo muna ang ating papasukin? At ano yung Panginoong Jesucristo na siya raw ang ilaw? Ano yung unang ipapasok natin? 1:1 ng San Juan. Nang pasimula ay berbo, salita. Ang berbo ay sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Sa makatwid, salita. Saan naroon ang salita? Saan naroon ang Diyos? Nasa mga banal na kasulatan. Kaya nga, kung kumakatok man ang ilaw, kung kumakatok man ang Panginoon, at ibig niya, papasukin natin siya, alin yung ipapasok muna natin sa loob ng ating mga tahanan? Mga tagapakinig po namin na ito ang kalooban niya sa langit. Ibig niya, siya muna ang laging papasok. Sa paanong para natin mapapapasok sa literal na bahay natin ang Panginoong Hesukristo? Buksan po ninyo ang San Juan 5:39, ganito ang sinasabi. Basahin ninyo sa mga kasulatan. Inaakala ninyo meron kayong buhay na walang hanggan sa banal na kasulatan. Ito ang siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Sa madaling sabi, ako'y kumakatok sa inyong mga tirahan, sa bahay na bago ninyong lilipatan, sa bago ninyong apartment, sa bago ninyong mga titirahan. Kumakatok ako. Buksan niyo ang pintuan. Ipasok ninyo ang mga banal na kasulatan, sapagkat nariyan ang Panginoong Jesucristo, siyang ilaw. Siya ang magbibigay ng kaliwanagan sa loob ng ating tahanan. Mga kapatid at mga magulang, totoo ba yan? Mateo 5:15. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Ang Biblia, ilaw sa lahat ng nakatira sa bawat tahanan. Ilaw sa akin, ilaw kay kapatid na Rosita, ilaw kay Joel na aking anak, ilaw kay Malu na aking manugang, ilaw kay BJ na aking apo, ilawan sa lahat ng nakatira sa loob ng ating mga tahanan. Kaya yan ang unang ipinapasok. Kung kayo'y nakabili ng bagong bahay, kung kayo'y lilipat ng ibang apartment, yan po ang gagawin ninyo. Naku, wag kayong tatawag ng mga pare. Para
budburan ng tubig o wisikan ng... Wala pong kapangyarihan yon. Walang kapangyarihan yan. Yung mga anting-anting ng mga pare, yan ay utos aral ng mga demonyo yan. Huwag kayong magagalit sa akin. Walang makapagliligtas sa tao, maging sa ating ari-arian kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan po ng kanyang banal na kasulatan. Sa kanyang mga salita. Kaya nga kayo, halimbawa, minsan may nagtanong sa akin, kapatid na si Rilo, paano po kami magbabasbas ng aming bahay? Ang layo ninyo at walang mga ministro kaming kasama. Nasa Amerika kayo, nandito kami sa Pilipinas. Napagkikikita ko, huwag kayong magagalit, wala kayong pananampalataya. Wala kayong pananampalataya. Abay, magkaroon kayo ng pananampalataya na kung ang inyong kaluluwa'y ibinigay na ninyo sa Panginoong Jesucristo nang kayo magpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Siya na ang ating obispo, siya ang ating pastor, siya ang ating guro, at kayo na mga katawan ni Kristo, bakit hahanap pa kayo ng ibang tao? Bakit maghahanap pa kayo ng magbabasbas sa inyong mga bahay? Ang wika nga ng mga apostol, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo ang bahay ng Diyos at ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa inyo? Kayo mismo magbasa ng Biblia. Basahan ninyo ng mga sitas at lahat ng sitas diyan na pumupuri sa Diyos. Yan ay pagsambat, pagluwalhati sa Kanya at kayo manalangin. Kahit na ikaw na mag-isa, ikaw ang ama o ina ng tahanan, kayong mag-aanak, lumuhod kayo sa bagong tirahan ninyo, sa bagong apartment ninyo, sa bagong bagong bahay na pinagawa ninyo. Una nyong ipasok, huwag kayong magpasok ng materyang bagay, huwag bigas, huwag asin. Yan ay superstisyon, utos aral ng mga tao. Ang ipasok ninyo ang Panginoong Jesucristo, ang banal na kasulatan. Bakit? Nang pasimula siyang salita. Ang salita, sumasa Diyos. Ang salita ay Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Nagkatawan tao. Mga kapatid, dadapwat yung kanyang salita. Siya rin ang Diyos. Kaya nga sinasabi ang liwaliwanag 1 John 5:7, King James Version, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. Ang Ama, Anak. Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo. Ano ba Espiritu Santo? Sa 6:63 ng San Juan. Ang mga salita na sa inyo ay aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Iisa yan. Kaya ang ipapasok natin, yung kumakatok sa ating mga tahanan, yung ating Panginoong Jesucristo, bago tayo pumasok at lubos na lumipat sa ating lilipatan, ipasok muna natin ang Diyos. Napakaganda po. Tang wika nga ng Panginoon, walang nagbukas ng kandila pagkatapos inilagay sa ilalim ng takalan o ng tinatawag na lamesa. Ang ibig lang sabihin, lumiwanag na gayon ang inyong mga ilawan. Kaya nga ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo po ang nangangaral sa huling araw. Mapapakinggan mo ba yung mga aral na ito sa simbahang Katoliko, sa Protestantismo, o sa mga iglesia ng tao? Wala! Abuloy! Mapapakinggan ninyo, ikapo. Kamukha no isang nanggaling dyan sa iglesia ng tao na yan, sabi sa akin, kapatid na si Rilo, ako'y nagtataka Ting sumasamba kami, Huwebes at Linggo may abuluyan na kami. Yung regular. Merong binibigay pa sa aming maliit na papelito. Pagkatapos nakalagay dun pinasusumpa pa kami na sa susunod na linggo magbibigay pa kami ng ganito, ng ganyan. Aba, Diyos ko, tinamaan ng sinalibad ng, pinutukan na. Lahat ng racket, lahat ng scam, nandiyan sa mga iglesia na yan. Meron pa doon sa abuluyan sa manggagawa. May abuluyan pa sa mga may sakit. May abuluyan pa. Bakit hindi isang abuluyan na lamang? Ay, nako, ewan ko po sa inyo. Hindi ko kayo masasagot dyan. Kaya maghunos dili na kayo. Mga kapatid, napakaganda ng ating aralin. Kaya nga, ano ang iginaganti ng Diyos? Makinig tayo mabuti, Huling tanong. Ano ang tiyak na ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos na walang iba kung hindi pa ang ating Panginoong Jesucristo sa bawat puso
espiritual nating mga pintuan at mga tahanan, sa literal na tahanan, kung ito'y ating binubuksan sa Kanya at pinapapasok natin siya. Apokalipsis 3:20. Basahin natin ang huling bahagi ng 3:20. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig, tinatanggap ang ebanghelyo, sinasampalatayanan, at magbukas ng pinto, pinapasok sa ating pintuan o sa ating puso espiritual, at gayon din sa ating literal na bahay, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya, at siya ay kasalo ko. Napakaganda, isipin mo nga yan. Ano ba? Ano ba ang magandang ibubunga? O ano ba ang wika nga tatanggapin natin pag pinatuloy natin ang Panginoong Hesukristo, hindi lang sa ating espiritual na pintuan o sa ating pagkatao, kundi maging sa ating literal na bahay. 23:1, Aklat ng Mga Awit, hanggang 23:5. Ang Panginoon ay aking pastor. Makinig tayo mabuti, Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng tubig na pahingahan. Napakaganda. Pag nasa bahay na natin ang Panginoong Hesukristo, pag nasa puso ko na ang aking Panginoon, papatnubayan niya ako at pahihigain ako sa sariwang pastulan. Papatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Ano ba yung mga tubig na pahingahan? Ito po ang mga tubig na siyang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi na tayo mauuhaw. Hindi na tayo magugutom. Sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao sa loob ng ating bahay. Pati ang mga anak natin, asawa natin, mga nakikipamahay sa atin, tatanggap ng tubig na ito. Mga kapatid, tubig ng kabuhayan. Mga kapatid, ituloy pa natin. 23:3, awit din. Kanyang pinananatili ang aking kaluluwa. Kanyang pinananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Pinananauli niya ang aking kaluluwa sa atin, sa ating puso. Pinananatili, mga kapatid. At tayo ay pinapatnubayan sa daan ng katwiran dahil sa kanyang pangalan. Ano bang pangalan, mga kapatid, ng ating Panginoon? D-I-O-S, Diyos. At ano ang pangalang ginawa niya ng magkatawan tao? Kristo Jesus. Sa makatwid, pangalan, Diyos at Kristo Jesus, nang magsipagbautismo tayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pinananauli niya ang ating kaluluwa at pinapatnubayan sa landas ng katwiran. Oo! 23:4, ito maganda, awit. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ay sino ba sa atin ang hindi lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan? Napakaligalig ng sanglibutan. Marami nga tayong nababalitaan. Isang tao, lumabas lang ng bahay, O pagkatapos nakita ng mga istambay yung kanyang cellphone, hiningi yung cellphone, lumaban, pinatay yung bata. Mga kapatid at mga magulang. O isang magandang teenager na babae, nagpaalam lang sa ina, dadalawin lang yung isang kaibigan, kamulat-mulat mo, ginahasa, pinatay, itinapon pa sa kangkungan. O sino sa atin ang hindi nagkakasakit ng mabibigat na karamdaman? Bagaman ako'y lumalakad sa lilim ng kamatayan. Sino nagsasalita? Ang Diyos. Na pinatuloy ko sa bahay ko. Pinatuloy ko sa puso ko. Wala akong katatakutang anuman. Napakaganda. The best guarantee that we can ever have in our lives. Ang pinaka-mabisa at pinakadakilang garantiya. Hindi tayo pababayaan. Ipagtatanggol tayo sa masasamang mga tao. Ipagtatanggol tayo sa kamatayan.
sa mabibigat na karamdaman, sa luha at kalumbayan, ang ibig lang sabihin. 23:5, huling talata, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Ayan. Hindi tayo magugutom. Ang wika nga ni Propeta David ako ay naging matanda at ngayon, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon man, wala akong nakitang tao na pinabayaan ng Diyos, ginutom ng Diyos. Ang ibig sabihin, ni pinabayaan ang kanyang mga anak na magpalimos ng tinapay. Kapag pinatira natin ang Diyos sa ating espiritual na tahanan, sa ating puso, at sa loob ng ating literal na bahay, inuna natin yung Biblia, ewan ko kung maniniwala kayo, kayong nakikinig. Sa amin pong sangbahayan, magmula sa aming mga magulang, kay kapatid na Cirilo Sr. at Amada Ramos Gonzales, magmula po nang magkaroon ako ng pag-iisip hanggang ngayon wala pa po akong nakitang pinabayaan sa aming pamilya. Maski na nga po ang titigas ng ulo ng mga anak namin. Maski na nga po yung mga kaapu-apuhan namin mga matitigas ang ulo. Ba hindi po pinababayaan, wala akong nabalitaan na nagpalimos ng tinapay. Ewan ko, baka merong hold-upper dyan sa mga kaapu-apuhan namin. Hindi ko na po nalalaman yun. Pero ang nalalaman ko, sa aking sangbahayan, walang nagpalimos ng tinapay sa aking mga anak at sa aking mga apo. Ay, sinasabi ko sa inyo, mga ordinaryong mga anak at mga ordinaryong mga apo rin ang aming mga mahal sa buhay. Pero alam namin, nagkakaroon din ng problema. Alam namin, nagkakaroon din ng karamdaman. Alam namin, napapasabit din sanhi ng kanilang kabataan sa mga problemang pansarili nila. Pero sa paglilingkod naming mag-asawa at sa pananalangin namin patungkol sa kanila, wala pa akong nakitang suliranin na hindi pinakinggan at hindi nilutas ng Diyos. Amen? Mga kapatid at mga magulang. 23:5 ulitin natin, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Umaapaw po sa kabuhayan. Hindi ko na nga hinihingi sa Panginoong Diyos Ewan ko kung napupunan ninyo sa mga pananalangin ko, hindi na ako humihingi ng kabuhayan nalalaman na nga po ng Diyos ang wika nga ng Panginoon, kung mananalangin tayo, huwag tayong paulit-ulit. Sapagkat nalalaman ng Diyos, bago mo pa buksan ang bibig mo, alam na niya kung anong hinihiling mo. At ang wika ng Panginoon sa San Lucas, kapag tayo nasa kaharian na ng Diyos dito sa lupa, na walang iba sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang kakainin, ang daramtin, ang iinumin, ang lahat ng bagay na kailangan, idaragdag na lamang sa atin. Sa katunayan nga po, hindi naman po sa ako'y naghahambog sa inyo. Dating at dating ang kabuhayan, mga kapatid, at mga iginagalang at tagapakinig. Hindi po ako naghahambog, at hindi nyo ako mapagsasabihang nagyayabang. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ang tinatawag na tulong. Bakit? Merong isang tumutulong sa akin. Merong nagpapakain, nagpapainom, nagbibigay ng lahat ng aking kailangan. At yan din ang aming simulain kung bakit sa pangangaral namin, hindi namin ipinangangalandak ang humingi ng abuloy o ng limos sa inyo, kamukha ng mga iglesyang nakikita natin sa kalye nang hihingi ng limos, mga kapatid at mga magulang. Sa mga tuwid, 23:6, tunay na ang kabutihan, aklat din ng mga awit, kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ito, napakaganda. At ako, ang wika ni David, ay tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ayan. Kaya maging si kapatid na Cirilo man, isang bagay lang ang pinakahihiling naming mag-asawa. Gabi-gabi, araw at gabi. Isang bagay lang ang hinihiling namin sa iyo, Panginoon. Panatilihin mo kaming nakatira sa loob ng iyong bahay, sa loob ng iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen.
Napakaganda po. Kaya nga bilang mga huling talata pa na ating babasahin mula sa bahay na tinitirhan natin, mga kapatid at mga magulang, at mula rin naman sa ating mga puso kung pinatuloy natin ang Panginoong Jesucristo sa loob ng ating literal na bahay, inuna natin ang Biblia o ang kanyang mga salita. Ano ang inaasahan ng Diyos na manggagaling sa atin? Juan 4:13. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito, mga salita ni Jesus ng Panginoon, ay 4:13. Sumagot si Jesus sa babaeng Samaritana at sinabi sa kanya, yung humihingi siya ng tubig pero ayaw siyang painumin Mga kapatid, dahil siya nga po ay isang Hudyo at bawal sa kanila makipag-usap sa isang Samaritana, ang pagkakataong ito, humihingi ng tubig ang Panginoon sa babaeng Samaritana. Ngunit, 4:13 ng San Juan, sinabi ng Panginoong Hesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Yung literal na tubig, ang sinasabi. 4:14, San Juan din, datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya aking ibibigay. Spiritual na tubig, yung salita ni Jesus. Hindi na mauuhaw magpakailanman. Ano ang inaasahan ng Panginoon sa atin na nagpapasok sa Kanya, sa ating mga puso, uminom ng Kanyang mga salita, tinanggap ito, sumampalataya sa Kanya at ipinasok ang Kanyang mga salita sa ating mga literal na tahanan? Ngunit ang tubig na sa Kanya'y aking ibibigay, magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayan na walang hanggan. Mula sa atin, tayong mga miyembro, ako, si kapatid na Cirilo, si kapatid na Rosita, sa aking mga anak, mga manugang mga apo na bautisado, tayo na ang naging bahay ng Diyos. At sa mga kapatiran sa iglesia, tayo na ang bahay ng Diyos. Ininom natin ang kanyang tubig, pinapasok natin siya. Ang iniintay naman ng Diyos, mula naman sa atin, bubukal. Mula sa atin lalabas ang tubig ng buhay. Ang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ang ibig sabihin, tayo naman ang magiging ilaw ng sanglibutan. Tayo naman ang magpapainom ng tubig sa mga taong nauuhaw, sa mga taong nagugutom, magpapakain ng kanyang mga salita. Ang ibig sabihin, tayo ang mangangaral. Tayo ang bahay ng Diyos. Kaya nga ang wika sa Epeso, sa kanya pong 3 Gs, upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa sangkalangitan, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ang iglesia po ang magpapahayag, ang magpopropaganda. Kaya nga po kami nagpopropaganda. Ito po, propaganda 23 na. Sana'y tanggapin na ninyo ang katotohanan. Mga kapatid, ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ito po ang nagpatuloy sa ating Panginoong Jesucristo. At kung ano po ang pangalan na opisyal na nakasulat nga po sa Biblia, 2:14 ng unang Tesalonika, na ito nga ang tinutularan natin ngayon sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Mga kapatid, at kung bakit ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang kanyang ginawang tahanan upang sa tahanang ito ay lumabas ang mga aralin o ang mga salita ng Diyos, ito po ang kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kolosos 1:14. Ito po ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. 1:18. Ito po ang katawan o ang iglesia na ililigtas ng Panginoon sa impyerno sa kanyang ikalawang pagparito. Efeso 5:23 at 25. Maraming salamat po. Niloob ng Diyos na ito po ay maipahayag ng inyong mga walang kabuluhang alipin
sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito nawa ang inyong tanggapin. Huwag kayong mag-alinlangan. Magsama-sama tayo sa mga katotohanan ito. At dumating nawa ang mga araw, magkusang loob kayo. Sumulat kayo sa inyong lingkod. Magpadala kayo ng mensahe sa Facebook, sulat sa email, sa iba't ibang paraan. At hari nawa, magkusang loob kayo at katukin ng Diyos ang inyong mga puso. Nais na ninyong bumalik sa katotohanan, sa tunay na kulungan ng ating kaluluwa, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at tayo po magiging isang kawan. At kung malaman namin kayo'y may banal ng hangaring magpabautismo, gagawa ng paraan ng Panginoon Diyos upang makatanggap kayo ng paglilibing ng inyong dating pagkatao sa ilalim ng tubig, bautismo sa pamamagitan ng paglulubog ng tubig, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos sa gabing ito, magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin bago tayo maghiwa-hiwalay ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulat ang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa paghanap ng ating kakainin sa araw-araw, sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kaibigang nangakikinig ng mga aralin, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na muli po nating pag-aaral. Maraming salamat po kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.